Ang mensaheng ito ay hindi nakarating sa iyo ng nagkataon. May isang makapangyarihang paggalaw na nagaganap sa mundong hindi nakikita, isang enerhiyang nagpapakita lamang sa mga taong tunay na nagmamasid. May ilan na nakakaramdam ng pagkabalisa nang hindi alam kung bakit. Ang iba naman ay biglang hinihila ng pagbabago, may takot, may pananabik. Itinuturo ng sinaunang karunungan ng Feng Shui na bago gumalaw ang kapalaran, nagpapadala ang universo ng mga senyales, malinaw, hindi maikakailan ng mga senyales. Hindi bumubulong ang Crimson Horse, dumarating ito ng may puwersa. Kung napapansin mo ang mga kakaibang pattern, bigla ang alon ng emosyon, o hindi inaasahang pagnanais na kumilos, ito ang iyong babala at ang iyong paanyaya. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring magpasya kung paano hahantong ang landas ng iyong buhay. Sa mga sinaunang aral ng Feng Shui, may mga sandali na ang enerhiya ay gumagalaw ng napakalakas kaya't ang buhay ay hindi na maaaring manatiling pareho. Ang mga sandaling ito ay hindi agad maingay, nagsisimula sila ng tahimik, sa pamamagitan ng mga senyales, damdamin, at banayad na pagbabago na kadalasang binabaliwala ng karamihan. Ngunit ang mga sensitibo, ang mga piniling tumanggap ng mensahe, ay ramdam ito hanggang kaibuturan. Ang Crimson Horse ay sumasagisag sa hindi mapipigilang galaw, tapang, at biglaang pagliko ng tadhana. Kapag dumating ang enerhiya nito, hindi ito humihingi ng pahintulot, itinutulak ka nito pasulong. Kaya bago dumating ang mga biyaya, nagpapadala muna ang universo ng mga babala, bago ang gantimpala, may mga aral munang kailangang matutunan. Ang 12 senyales na maririnig mo ay hindi alamat o simpleng pagkakataon lamang. Ito ay mga signal na nilalayong ihanda ka, protektahan ka, at ilagay ka sa tamang posisyon bago bumilis ang takbo ng lahat. May ilang senyales na hindi komportable. Ang iba naman ay nakakapanabik. Ngunit iisa ang layunin ng lahat ng ito, tiyaking handa ka kapag nagsimulang gumalaw ang kapalaran. Makinig kang mabuti dahil ang kamalayan ay kayang baguhin ang kahihinatnan. Iyan di alamat ng Crimson Horse. Matagal na bago pa sinimulan ng tao ang pagsukat ng panahon gamit ang mga kalendaryo at numero, pinagmamasdan na ng mga sinaunang maestro ang galaw ng enerhiya sa pamamagitan ng mga simbolo. At sa mga simbolong iyon, ang Crimson Horse ay hindi kailanman itinuring na karaniwan. Kinakatawan nito ang apoy na gumagalaw, isang puwersang hindi kayang pigilan, pabagalin o pakipagkasunduan. Hindi tulad ng mga kalmadong enerhiyang nagdadala ng unti-unting pagbabago, dumarating lamang ang Crimson Horse kapag ang pagkakastagnant ay tumagal na ng sobra. Kapag ang buhay ay naipit, kapag ang takot ang namuno sa mga desisyon, lumilitaw ang enerhiyang ito upang basagin ang mga lumang pattern, walang babala. Sinasabi ng mga kwento na saan man dumaan ang Crimson Horse, gumuho ang mga comfort zone. Ang mga lumang landas ay nasusunog, hindi bilang parusa, kundi upang magbigay daan sa bago. Ang mga tumutol ay nakaranas ng kaguluhan. Ang mga nagtiwala ay nakaramdam ng biglang pag-usad. Ito ang dahilan kung bakit ang kabayo ay kinatatakutan at iginagalang ng sabay. Bitbit nito ang pagkawasak at oportunidad sa isang hininga. Sa karunungan ng Feng Shui, ang kulay na crimson ay sumasagisag sa matinding puwersa ng buhay, dugo, pagnanasa, pagkaapurahan, pagkaligtas, at muling pagsilang. Kapag pinagsama sa kabayo, nagiging malinaw ang mensahe, kumilos ka ngayon o hihilahin ka ng pagbabago sa bandang huli. Hindi pinahihintulutan ng enerhiyang ito ang pag-aalinlangan. Ginagantimpalaan nito ang tapang, katapatan, at tamang pagkakahanay, ngunit agad nitong inilalantad ang mga ilusyon. Ayon sa alamat, hindi pinipili ng Crimson Horse ang lahat. Lumilitaw lamang ito kapag handa ng subukin ang mga kaluluwa. Ang ilan ay sinusubok sa pamamagitan ng pagkawala, ang iba naman sa biglaang pagkakataon. Ngunit walang sinumang nakatagpo ng enerhiyang ito na hindi dumaan sa pagbabago. Kaya nagsisimulang magpakita ang mga senyales bago ang pagliko dahil ang tadhana ay hindi kailanman sumusugod ng bulag. Palagi itong nagbibigay ng babala muna. Kung pakiramdam mo'y may isang bagay sa loob mo na nagigising, nagtutulak, o ayaw ng manahimik, hindi iyon basta-basta. Iyan ang alinggaw ng Crimson Horse na naghahanda ng landas na tatahakin mo. Bakit nagpapakita Benji senyales bago Genzi malaking pagbabago? Hindi kailanman binabago ng universo ang buhay ng isang tao nang hindi muna nagpapadala ng mga senyales. Sa mga aral ng Feng Shui, ang biglaang pagbabago ay itinuturing na mapanganib kung ang isang tao ay hindi handa. Kaya ang mga senyales ay dumarating muna ng tahimik sa pamamagitan ng emosyon,
paulit-ulit na sitwasyon, kakaibang mga kaisipan, o maliliit na abalang tila simple, ngunit mabigat ang tama sa loob. Hindi ito mga parusa. Mga paanyaya ito para magising. Kapag may paparating na malaking pagliko, kailangang mag-adjust muna ang iyong enerhiya bago magbago ang iyong realidad. Kung ang katawan, isipan, at espiritu ay hindi nakaayon, ang pagbabago ay maaaring maramdaman bilang sobrang bigat o pagkawasak. Ang mga senyales ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka na magiging susunod. Sinusubok nila ang kamalayan. Ang mga nakakakita sa kanila ay nakakakuha ng kontrol. Ang mga nagbabaliwala ay tila itinutulak ng mga pangyayaring hindi nila nauunawaan. Naniniwala ang mga sinaunang maestro na nagsasalita ang tadhana sa pamamagitan ng mga simbolo dahil madalas tumututol ang lohika sa pagbabago. Isang sirang bagay, paulit-ulit na panaginip, bigla ang pagnanais na umusad, lahat ng ito ay lumalampas sa isip at direktang kumakausap sa intuisyon. Lalong totoo ito sa mga panahong malakas ang galaw ng enerhiya, kung kailan ang pagbabago ay hindi na may iwasan. Simple ngunit malalim ang layunin ng mga senyales, paghahanda. Hinahamon kanilang bitawan ang hindi na nakaayon, itigil ang pagkakapit sa mga bagay na matagal nang tapos. Ang malaking pagbabago ay hindi dumarating ng banayad, ngunit kapag nakinig ka ng maaga, dumarating ito na may gabay imbes na bigla ang pagkabigla. Hindi pinipigilan ng kamalayan ang tadhana. Binabago nito kung paano ka nito hinahaplos. Senyales isa, yan ay hindi mapakaling isip. Isa sa mga unang palatandaan na papalapit ang isang makapangyarihang pagbabago ay ang isip na ayaw manahimik. Maaaring mapansin mo na kahit sa mga sandali ng pahinga, patuloy pa ring gumagalaw ang iyong mga iniisip. Ang mga planong dati wala kang pakialam ay biglang nagiging mahalaga. Ang mga tanong tungkol sa iyong kinabukasan ay sumusulpot ng walang babala. Ang pagkabalisa na ito ay hindi anxiety, ito ay activation. Itinuturo ng karunungan ng Feng Shui na kapag nagsisimulang mabasag ang naipong enerhiya, nagiging magulo muna ang isip bago luminaw ang landas. Maaaring makaramdam ka ng hindi kasiyahan sa mga routine na dati nagbibigay ng seguridad. Ito ay senyales na ang direksyon sa loob mo ay nagbago na. Inihahanda ka ng universo sa paggalaw at ang iyong mga iniisip ay inaayon muna bago sumunod ang iyong realidad. Ang pagwawalang bahala sa senyales na ito ay madalas humahantong sa pagkadismaya. Ngunit ang pakikinig dito ay nagdadala ng linaw at tuloy-tuloy na pag-usad. Senyales 2, bigla ang paghila sa pula o anid kulay apoy. Isa pang makapangyarihang senyales ang lumilitaw kapag nakakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na paghila sa pula, crimson, o mga kulay na tila apoy. Maaaring mapansin mong pinipili mo ang mga kulay na ito sa damit, mga gamit, o maging sa iyong paligid, kahit hindi mo naman ito sinasadya. Sa simbolismo ng Feng Shui, ang pula ay kumakatawan sa puwersa ng buhay, pagkaapurahan, proteksyon, at nagigising na kapangyarihan. Kapag nagsimulang tumawag sa iyo ang kulay na ito, ibig sabihin ay may natutulog na enerhiyang muling binubuhay. Ito ay senyales na may paparating na galaw at kakailanganin ang tapang. Ang mga kulay apoy ay hindi lumilitaw para sa aliw, lumilitaw sila para sa pagkilos. Ang paghila na ito ay tanda na ang panloob mong enerhiya ay nakikiayon sa mas malakas na puwersa sa labas. Kapag binaliwala, ang enerhiyang ito ay nagiging pagkainip o galit. Ngunit kapag kinilala, ito'y nagiging kumpiyansa at matapang na pagdedesisyon. Tahimik kang pinaalalahanan ng universo na maghanda para sa pagbilis, hindi para sa pag-aalinlangan. Senyales 3, paulit-ulit Daniel lead numero egi pattern. Kapag malapit na ang pagbabago, nagsisimulang umulit ang realidad sa banayad ngunit kapansin-pansing paraan. Maaaring mapansin mong paulit-ulit mong nakikita ang parehong mga numero sa orasan, resibo, plaka ng sasakyan, o sa mga sandaling tila masyadong eksakto para baliwalain. Sa Feng Shui at sinaunang simbolismo, ang pag-uulit ay isang wika ng pagkakaayon. Ipinapahiwatig nito na ang iyong landas ay kumikipot patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang mga pattern na ito ay hindi hula, mga kumpirmasyon sila. Ipinapaalam ng universo na ikaw ay nasa isang sangandaan at sinusubok ang iyong pansin. Kapag binabaliwala mo ang mga senyales na ito, lumalalim ang kalituhan. Ngunit kapag kinikilala mo sila, sumusunod ang linaw. Madalas lumilitaw ang paulit-ulit na mga numero kapag mahalaga ang timing, kapag may desisyong kailangang gawin sa lalong madaling panahon. Mga paalala ito na may kaayusan sa ilalim ng kaguluhan, at ang iyong pag-usad pasulong ay tahimik na ginagabayan, hakbang-hakbang.
Senyales 4, ilay panaginip tungkol ay pagtakbo, lead kabayo, o apoy. Kapag nagsisimulang magising ang subconscious, nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga panaginip. Kung napapaginipan mo ang pagtakbo, ang paghabol sa isang bagay, mga kabayong mabilis ang galaw, o mga apoy na hindi nanunog kundi nagbibigay liwanag, ito ay isang makapangyarihang senyales. Sa simbolismo ng Feng Shui, ang galaw sa panaginip ay kumakatawan sa tadhana na tumatawag mula sa ilalim ng kamalayan. Ang mga kabayo ay sumasagisag sa direksyon at bilis, habang ang apoy ay kumakatawan sa pagbabago at katotohanan. Madalas dumarating ang mga panaginip na ito kapag naghahanda ang kaluluwa para sa isang pagtalon na hindi pa kayang tanggapin ng isip na gising. Maaari silang maramdaman na matindi, emosyonal, o hindi pangkaraniwang malinaw. Ang pagbabaliwala sa kanila ay lumilikha ng panloob na tensyon. Ang pagbibigay pansin naman ay nagdadala ng pag-unawa. Ang mga panaginip na ito ay mga ensayo, ang iyong espiritu ay nagsasanay ng galaw bago pa man hingin ng realidad ang pagkilos. Hindi ito mga random na imahe, mga mensahe ito na naghahanda sa iyo para sa momentum. Senyales 5, bigla ang pagkalayo ilay taong dati malapit. Isa sa mga pinaka-naiintindihang mali na senyales ay ang bigla mong pagkaramdam ng distansya sa mga taong minsan ay mahalaga sa iyo. Ang mga usapan ay tila nawawalan ng laman. Ang mga koneksyon ay nagiging mabigat. Hindi ito kalupitan at hindi rin ito kayabangan, ito ay enerhiyang paghihiwalay. Sa mga turo ng Feng Shui, bago magbukas ang isang bagong landas, natural na lumuluwag muna ang mga lumang ugnayan. May mga taong kabilang lamang sa isang nakaraang kabanata, at kapag nagbago ang iyong enerhiya, kusa ring nagbabago ang pagkakaayon. Maaaring makaramdam ka ng guilt sa pagnanais ng espasyo, ngunit ang paglayong ito ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Ang sobrang pagkapit ay maaaring magpabagal sa pag-usad. Ang pagpapakawala ng may kamalayan ay lumilikha ng balanse. Inaalis ng universo ang mga hindi na kayang sumabay sa iyo, hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon sa susunod mong yugto. Itinuturo ng senyales na ito na ang paglago ay minsan nangangailangan ng katahimikan at distansya. Senyales 6, ni bagay ay bigla ang nasisira o hindi gumagana ng walang dahilan. Isa pang malakas na senyales ang lumilitaw kapag ang mga bagay sa paligid mo ay biglang nasisira, tumitigil sa paggana, o nagkakaaberya ng hindi inaasahan. Maaaring maliliit lamang ito, mga electronics, salamin, kandado, o kasangkapan, ngunit nangyayari ng walang malinaw na dahilan. Sa karunungan ng Feng Shui, tumutugon ang mga pisikal na bagay sa presyon ng enerhiya. Kapag ang lumang enerhiya ay hindi na kayang suportahan ang iyong paglago, bumibigay ito sa pamamagitan ng material na mundo. Ang mga sandaling ito ay hindi malas, mga mensahe sila. Ipinahihiwatig nila na may isang bagay sa iyong buhay na umabot na sa hangganan at hindi na maaaring magpatuloy sa parehong paraan. Ang bulag na pag-aayos sa lahat ay maaaring magpabalam sa aral. Ang paghinto at pagninilay ay nagdadala ng kaalaman. Hinihikayat ka ng senyales na ito na tanungin ang sarili kung ano ang hindi na nagsisilbi sa layunin nito. Kapag binitawan mo ang mga lipas na estruktura, muling umaayon ang daloy ng enerhiya at nagiging mas madali ang pag-usad. Senyales 7, ramdam genre pagtutulak ay magdesisyon ng mabilis. Lumilitaw ang senyales na ito kapag biglaang tumitigil ang buhay sa pagbibigay ng walang katapusang oras. May mga sitwasyon kung saan ang pagkaantala ay nagiging hindi komportable, at ang pag-aalinlangan ay mabigat sa pakiramdam. Maaaring mapansin mong may presyon sa paggawa ng mga pagpili, tungkol sa trabaho, relasyon, galaw, o mga obligasyon, nang walang kaluwagan na mag-isip ng sobra. Sa mga turo ng Feng Shui, ang pagkaapurahan na ito ay palatandaan na nagsimula na ang momentum. Ang enerhiya ng Crimson Horse ay hindi naghihintay sa perpektong kondisyon, ito ay lumilikha ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagkilos. Ang presyon na ito ay hindi para magdulot ng takot, kundi upang gisingin ang tiwala sa iyong panloob na paghatol. Kapag tumutol ka, lumalaki ang stress. Kapag nakinig ka, tumatalas ang linaw. Sinusubok ng universo ang kahandaan, hindi ang pagiging perpekto. Itinuturo ng senyales na ito na mas mahalaga ang timing kaysa sa katiyakan, at mas mahalaga ang pagkilos kaysa sa pagdududa. Ang paggawa ng desisyon ng may kamalayan ay nagbubukas ng tamang pintuan. Senyales 8, malalakas ni pagbabago ng enerhiya ni ramdam es gabi. Kapag papalapit ang malaking pagbabago, ang enerhiya ay mas naririnig sa katahimikan. Maaaring mapansin mong iba ang pakiramdam ng gabi, lumalalim ang mga iniisip,
tumitindi ang emosyon, o ang iyong katawan ay tila sobrang alerto kahit dapat ay nagpapahinga na. Sa karunungan ng Feng Shui, ang gabi ang oras kung kailan humuhupa ang mga panlabas na distraksyon at lumilitaw ang totoong enerhiya. Kung nakakaramdam ka ng alon ng motibasyon, hindi ka panatagan, o bigla ang linaw pagkatapos ng paglubog ng araw, hindi ito insomnia, ito ay pag-aayos ng pagkakahanay. Madalas na nagsasalita ang universo kapag tahimik ang mundo. Ang pagbabaliwala sa mga pakiramdam na ito ay lumilikha ng panloob na pagtutol. Ang pakikinig sa kanila ay naglalantad ng katotohanan. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig na nire-recalibrate ang iyong panloob na kompas. Inihahanda ng enerhiya ng gabi ang kaluluwa bago magsimula ang aksyon sa araw. Ipinapaalala ng senyales na ito na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa ingay, nagsisimula ito sa katahimikan. Senyales siyam, bigla ang LA pag-isip tungkol lag pera o NA pagkakataon. Lumilitaw ang senyales na ito kapag ang iyong mga iniisip ay biglang tumutungo sa pera, halaga, o mga pinagkukunang yaman ng hindi sinasadya. Maaaring bigla kang makaisip ng bagong mga paraan ng kita, ipon, pamumuhunan, o mga pagkakataong dati wala kang pakialam. Minsan, ang maliliit na pagkakataon ay lumilitaw ng hindi inaasahan, isang ideya, pag-uusap, o alok na tila kakaiba ang timing. Sa pananaw ng Feng Shui, hindi ito kasakiman, ito ay paggising ng kamalayan. Kapag nagbago ang enerhiya, binibigyang diin ito ang mga larangan ng palitan at halaga. Inihahanda ka ng universo na humawak ng mas malaking responsibilidad sa pamamagitan ng pagbago muna ng iyong pananaw tungkol sa halaga. Ang pagbabaliwala sa senyales na ito ay humahantong sa mga nawalang pagkakataon. Ang pagkilala dito ay nagdadala ng kahandaan. Ito ay senyales na ang kasaganaan ay konektado sa galaw at inihahanda ang iyong isipan bago dumating ang pagbabago sa material na aspeto. Senyales 1-0, malakas na pagnanasa na maglinis, lumipat, o mag-ayos ng iyong espasyo. Kapag papalapit ang pagbabago, nagiging hindi komportable ang iyong paligid. Maaaring maramdaman mo ang biglaang pangangailangan na maglinis ng malalim, ayusin muli ang mga kasangkapan, itapon ang mga lumang gamit, o kahit pag-isipan ang paglipat sa bagong lugar. Sa mga aral ng Feng Shui, ang espasyo ay sumasalamin sa panloob na estado. Habang nagbabago ang iyong enerhiya, kailangan ding sumunod ang iyong kapaligiran. Ang kalat ay humahawak ng stagnant na enerhiya, at sa panahon ng makapangyarihang pagbabago, nagiging hindi na matiis. Ang pagnanasang ito ay hindi tungkol sa kaayusan lamang, ito ay tungkol sa pagkakahanay. Ang paglilinis ng espasyo ay nagpapahintulot sa bagong enerhiya na pumasok ng walang pagtutol. Ang pagbabaliwala sa senyales na ito ay maaaring pabagalin ang momentum at magdulot ng mabigat na emosyon. Ang pagkilos ayon dito ay nagbabalik ng daloy. Kahit ang maliliit na pagbabago ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong paligid, ipinapakita mo sa universo ang iyong kahandaan. Ipinapakita ng senyales na ito na nagsisimula ang paghahanda sa bahay, kung saan unang nananahan ang enerhiya bago ito kumalat palabas. Senyales 11, muling paglabas ng isang niye mula ay nakaraan. Kapag malapit na ang makapangyarihang pagbabago, kadalasang bumabalik ang nakaraan, hindi upang lituhin ka, kundi upang subukin ang iyong pagsasara. Maaaring bigla kang makarinig mula sa isang tao na matagal mo nang hindi naisip, o ang mga alaala ng isang partikular na tao ay muling sumulpot ng may kakaibang tindi. Sa karunungan ng Feng Shui, ito ay isang spiritual na checkpoint. Ipinapabalik ng universo ang mga hindi tapos na enerhiya upang makita kung ito pa rin ang kumokontrol sa'yo. Hindi ito laging tungkol sa pagkakasundo, minsan, ito ay patunay na nalampasan mo na ang lumang bersyon ng iyong sarili. Ipinapakita ng emosyonal na reaksyon kung gaano ka nakalayo sa iyong pag-unlad. Kung nananatili ang kapayapaan, kumpleto na ang aral. Kung sumiklab ang emosyon, kailangan pa ng paggaling. Ang senyales na ito ay naghahanda sa iyo na umusad ng hindi dala ang mga hindi natapos na bigat sa iyong susunod na kabanata. Senyales 12, ramdam genve pagkakapili ng hindi alam kung bakit. Ang huling at pinakasubtle na senyales ay lumilitaw bilang tahimik na panloob na kaalaman. Maaaring maramdaman mong naiiba ka sa iba, na parang may isang mahalagang bagay na nakalaan para sa iyo, kahit hindi mo maipaliwanag ng lohikal. Wala itong kinalaman sa kayabangan, ito ay responsibilidad lamang. Sa mga turo ng Feng Shui, lumilitaw ang pakiramdam na ito kapag ang enerhiya ng isang tao ay nakaayon sa mas malawak na galaw. Hindi ka pinipili ilaban sa iba, inihahanda ka para sa isang papel na akma sa iyong paglago.
Madalas, ang pakiramdam na ito ay may kasamang kababaang loob, pagkamausisa, at pagnanais na mas maunawaan pa. Ang pagbabaliwala dito ay lumilikha ng panloob na tunggalian. Ang pagbibigay galang dito ay nagdadala ng layunin. Ang senyales na ito ay nangangahulugang ang kamalayan mo ay hinubog na. Handa ka nang umusad kasama ang tadhana kaysa labanan ito kahit na hindi pa malinaw ang buong landas. Iyan din dapat gawin kapag nakikita ng senyales. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, ang pinakamahalaga ay huwag magpanik. Itinuturo ng Feng Shui na ang kamalayan ay proteksyon. Ang mga senyales ay hindi babala ng kapahamakan, ito ay mga gabay para sa pagkakahanay. Ang unang hakbang ay maghinay-hinay sa loob, kahit na tila bumibilis ang buhay sa labas. Obserbahan kung ano ang tinatanggal sa iyong buhay at ano ang hinihila patungo sa iyo. Ang pagtutol ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang pakikipagtulungan ay lumilikha ng daloy. Bitawan ang mga bagay na mabigat sa pakiramdam nang hindi pinipilit ang paliwanag. Maaaring kabilang dito ang mga gawi, paniniwala, o inaasahan na hindi na akma sa kung sino ka na ngayon. Lumikha ng maliliit na ritual para sa grounding, linisin ang paligid, magpahinga kapag kailangan, at kumilos ng may intensyon kaysa takot. Iwasan ang pagmamadaling desisyon na batay lamang sa presyon. Sa halip, kumilos ng may linaw at tapang. Binibigyang diin ng Feng Shui ang balanse habang gumagalaw. Ang sobrang puwersa ay nagdudulot ng pagka-burnout. Ang sobrang pag-aalinlangan ay nagdudulot ng pagka-stagnate. Magtiwala na hindi mo kailangang makita ang buong daan upang gawin ang susunod na hakbang. Kapag tumugon ka sa mga senyales ng may paggalang sa halip na takot, ang enerhiya ay kusang nag-aayos sa paligid mo. Hindi hinihingi ng universo ang pagiging perpekto, kailangan lamang ang pakikilahok. Sa pamamagitan ng pananatiling aware at nakaayon, pinapayagan mo ang tadhana na umunlad ng may gabay sa halip na bigla ang pagkabigla. Ang narinig mo ngayon ay hindi para takutin ka, ito ay para gisingin ka. Ang enerhiyang kinakatawan ng Crimson Horse ay hindi humihinto para sa pagdududa o kaginhawaan. Ito ay gumagalaw pasulong kasama ang katotohanan. Ang mga nakikinig ng maaga ay umaandar ng may lakas. Ang mga nagbabaliwala sa mga senyales ay itinutulak ng mga pangyayaring hindi nila nauunawaan. Ito ang pagkakaiba ng pagiging ginagabayan at pagiging pinipilit. Palaging nag-aalok ang universo ng paghahanda bago ang pagbilis. Bawat senyales na napansin mo ay isang signal na nagbabago ang iyong landas sa pamamagitan man ng pagkakataon, pagpapalaya, o responsibilidad. Hindi ka huli. Hindi ka nahuhuli. Ikaw ay inilalagay sa tamang posisyon. Ngunit ang kamalayan ay nasa iyong pagpili. Huwag maghintay ng katiyakan bago kumilos, ang katiyakan ay nalilikha sa pamamagitan ng aksyon. Manatiling tapat, alerto, at nakaayon. Kapag nagsimula ng tumakbo ang tadhana, tanging ang mga gising lamang ang makakasabay. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, ibig sabihin itinakda kang makarinig nito bago magbago ang lahat.